Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Aurel, na nakaupo kasama ang kanyang pamilya habang kumakain ng tanghalian at nagulat ang ama ni Aurel dahil sa sobrang tahimik ng kanyang anak, at sinabi niyang hindi siya nakatulog buong gabi kakaisip kung anong klase ng bayani ang makukuha nito. Ang ina naman ay nagsabi ring sobrang sabik siya at habang ang nakatatandang kapatid na babae ni Aurel ay kumpiyansa na malalampasan ng kanyang kapatid ang lahat ng kaklase niya, sumang-ayon ang ina at iniisip niyang siguradong makakaakit ng maraming babae ang kanyang anak dahil sa kagandahan at karisma nito, kaya naman nag-alala ang ate ni Aurel na baka maagaw siya. Pero si Aurel ay mas nakatapak sa realidad kaysa sa kanyang pamilya at iniisip niyang baka maging isa lang siyang karaniwang bata. Sa mundo ni Aurel ang mga klase ng bayani ay mga biyaya mula sa isang makapangyarihang nilalang na ibinibigay sa mga kabataan kapag sila ay nagdiriwang ng kanilang ikasampung kaarawan, dahil dito ay nagkakaroon sila ng pagkakataong magpakadalubhasa sa iba't ibang kakayahan. Pagdating ng araw ng seremonya ng basbas ay nagtipon ang lahat ng mga estudyante sa paaralan, sinimulan ng pari ang seremonya sa unang bata at ipinatong niya ang kanyang kamay sa noo nito at agad nakakita ang bata ng imahe ng apoy at mga martilyo, hudyat na magiging isang panday siya. Mabilis na bumalik ang bata sa kanyang ama na puno ng tuwa at ipinagpatuloy ng pari ang ritual sa iba pang estudyante. Nang dumating ang pagkakataon ni Aurel ay tiwala ang kanyang kapatid na babae na tiyak na makakakuha siya ng espesyal na basbas, lumakad si Aurel papunta sa pari habang masiglang humihiyaw ang kanyang pamilya upang suportahan siya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao na naiinggit kay Aurel at iniisip na makakakuha siya ng mataas na antas ng klase tulad ng kanyang mga magulang na sina Para at Leon, na kilala bilang prinsesa ng espada at dakilang salamangkero. Nang lumapit si Aurel sa pari ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan na ituon ang isip, ngunit wala siyang nakita at nagulat ang pari na wala itong natanggap na basbas at ipinahayag na si Aurel ay isang bihirang kaso ng bayani na walang klase. Biglang nawala ang saya at excitement ng kanyang pamilya, iniisip nilang naisahan sila at tuluyan nang nasira ang kinabukasan ni Aurel dahil isa siyang kabiguan na walang talento. Kinabukasan, nagsimula si Aurel na mag-ensayo ng karaniwang eskrima at tiniyak naman sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi siya palalayasin sa kanilang tahanan. Sinabi ni Aurel na ayos lang siya at ayaw lang niyang maging pabigat, habang ipinangako ng kanyang kapatid na babae na patuloy siyang susuportahan. Nakita niya kung gaano kaalala ang kanyang pamilya kaya't pinaalalahanan niya sila na matagal na siyang nag-e-ensayo ng eskrima kasama ang kanyang ina, kaya maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang kahit wala siyang klase. Gayunman ay iniisip niya na napakahirap ng kanyang ina bilang guro dahil palagi siyang pinapalipad nito sa ere kapag nagsasanay sila dahil sa sobrang lakas nito. Pagkatapos niyang magpaliwanag ay natuwa ang ina ni Aurel dahil matalino at may pag-unawa ang kanyang anak, habang ang kanyang ama naman ay nakaisip na baka makahanap pa ito ng totoong trabaho balang araw. Dahil sa papuri at pansin ng kanyang pamilya ay napagod si Aurel at nagpasya na lang na pumunta sa lugar ng pagsasanay. Pagdating niya sa training field ay nadatnan niya ang dalawang estudyante mula sa klase ng espadachim na nagduduelo gamit ang kanilang mga espada. Habang naglalaban ang dalawa ay napansin nila si Aurel at tinanong kung bakit siya naroon kahit wala siyang klase. Kalma siyang sumagot na mag-ensayo siya gaya nila subalit binanggit ng dalawang bata na naglalaro lang sila at hindi na nila kailangang mag-ensayo dahil may klase na sila. Pagkatapos ay inalok nila si Aurel na ipakita kung gaano sila kagaling dahil sa kanilang class at nagpatuloy sila sa laban. Pinagmamasdan sila ni Aurel at napansin kung gaano kaliksi at makinis ang kanilang mga galaw dahil sa pagiging espadachim nila, dahil dito ay nagtanong siya kung pwede siyang makipaglaban sa kanila. Natawa ang isa sa mga bata sa kapal ng mukha ni Aurel na hahamunin sila kahit wala siyang class. Pero iniisip ni Aurel na hindi niya iyon kailangan at nainsulto ang bata at tinanggap ang hamon ni Aurel para turuan siya ng leksyon. Bago magsimula ay sinabi ng bata kay Aurel na siguraduhin niyang aktibo pa ang basbas ng proteksyon, isang pansamantalang kalasag na ibinibigay sa lahat pagkapanganak at muling nagre-recharge kapag hindi nasasaktan ang gumagamit. Kumpirmado ni Aurel na hindi siya mamamatay sa malalakas na atake ng bata, at sinabihan niya itong maghanda sa laban dahil sa galit at sa mga pang-aasar ni Aurel ay mabilis na umatake ang bata at naglunsad ng isang malakas na hiwa, ngunit madali itong naitaboy ni Aurel sa lahat ng nakakakita. Pagkatapos ay naiwasan niya ang isa pang hiwa bago niya tuluyang maharangan at maipit ang espada ng kalaban sa isang pagdepensa.
Ang kasama ng batang mandirigma ay nag-isip na naglalaro lang sila at sinabing tapusin na ang laban, ngunit sumagot ang bata na hindi ganoon kadali na harapin si Aurel. Habang patuloy silang nagbabanggaan ay napansin ng batang kalaban na hindi niya kayang talunin si Aurel ng mag-isa, kaya nandadaya siya at tinawag ang kanyang kasama para magsanib puwersa laban sa kanya. Tumalon ang isa pang bata sa likuran ni Aurel ngunit nasalo at naiwasan niya iyon. Habang nakikita niyang nagsimula pang magtalo ang dalawa ay napansin ni Aurel na hindi natutulungan ng kanilang klas ang kanilang pagkakaisa bilang koponan, kaya mabilis siyang sumugod upang tapusin na ang laban. Napansin siya ng dalawang bata pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin at lumitaw sa ilalim ng isa sa kanila, sabay bigay ng malakas na suntok sa panga na nagpawala ng malay dito at nang bumagsak ang kasama ay agad na tumakbo ang isa pang bata para umatake kay Aurel, ngunit nadapa siya sa katawan ng kanyang kaibigan dahilan para magkaroon si Aurel ng pagkakataon na pabagsakin din ito. Nang parehong nakahandusay na sa lupa ang dalawa at kalmadong inanunsyo ni Aurel na siya ang nanalo sa laban, nagalit ang mga bata at nagreklamo na inatake sila habang nakababa ang kanilang depensa at nang humingi sila ng bawi, pumayag si Aurel nang walang pagdadalawang isip. Pero bago magsimula ang rematch ay may isang binata sa likuran nila na nagbabala na huwag nilang ituloy iyon, sinabi niyang hindi pwedeng magbigay ng murang mga dahilan kapag nabigo sa totoong labanan. Pagkatapos isang binatang pulang buhok ang nagsabi na kahihiyan sila sa lahat ng mga espadachin, susubukan sanang sumagot ng isa sa dalawang natalo ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama at pinaalalahanan ang mataas na katayuan ng pulang buhok. Lumapit ang binatang may pulang buhok kay Aurel at tinanong kung anak ba siya ng prinsesa ng Espada Farah. Nang kumpirmahin iyon ni Aurel ay pinuri siya ng binata dahil sa matibay niyang kakayahan sa eskrima na natutunan niya mula sa kanyang ina. Ngunit pinapaalala rin niya na ang dalawang espadachin na tinalo ni Aurel ay mga baguhan lang, habang itinuro niya ang kanyang espada kay Aurel at hinamon siya sa isang totoong laban at idineklara ng binatang pulang buhok na ipapakita niya ang tunay na lakas ng isang espadachin. Habang nagtataka naman ang dalawang bata kung anak ba siya ni Evan, ang kapitan ng seguridad sa kanilang nayon at kinumpirma ng binata ang kanyang pagkakakilanlan at naalala ni Aurel na dati ay nakikipag-ugnayan ang kanyang ama sa ina ni Aurel para manghuli ng mga halimaw. Iniisip ngayon ni Aurel na hindi kahawig ng binatang ito ang kanyang ama at nagtataka kung magiging kasing tapang din kaya ito paglipas ng panahon, nagsimulang manginig ang mga tauhan ng binatang iyon habang pinupuri nila ang kanyang ama bilang isang makapangyarihang espadachin at isang matalino na guro. Iniisip ng pulang buhok na hindi patas na kahit gaano kagaling ang kanyang ama, ninakaw pa rin ng ina ni Aurel ang titulo bilang pinakamalakas na espadachin sa nayon dahil sa mga salitang napupuno ng selos. Napagtanto ni Aurel na inilalabas lang ng binata ang kanyang pagkabigo at galit dahil ayaw niya sa kanyang ina, nahuli sa akto ang pulang buhok at nakaramdam ito ng hiya subalit tinanong pa rin niya si Aurel kung pareho ba sila ng iniisip. Kinumpirma ni Aurel na ang kanyang ina ang pinakamalakas na tao sa kanilang nayon, pero sinabi ng binata na namana niya ang pinakamahusay na talento ng kanyang ama bilang espadachin kaya tatalunan niya si Aurel upang patunayan na mas mataas ang kanilang pamilya. Matapos kumalma, idinagdag niya kay Aurel na isa na siyang ganap na espadachin mula pa noong nakaraang taon at matindi siyang nagsanay kasama ang kanyang ama at sa dami ng pagsasanay na iyon, kumbinsido siyang wala siyang magiging talo subalit pinapaalala ni Aurel na nakatanggap din siya ng paggabay mula sa kanyang makapangyarihang ina kaya hindi siya basta-basta matatalo. Pareho nilang itinaas ang kanilang mga espada upang simulan ang laban at unang umatake ang pulang buhok. Madali iyong naitaboy ni Aurel at agad siyang nakabawi ng kontra-atake kaya't nagharap sila sa isang mabangis na labanan. Habang pinapanood sila ay nagulat ang dalawang batang nauna ng natalo dahil nakakayanan ni Aurel na sumabay sa bilis at lakas ng pulang buhok kahit wala siyang klas, habang inoobserbahan ni Aurel kung paano iwinawasiwas ng binata ang kanyang espada. Inamin niya na mas malakas ito kaysa sa dalawang batang natalo niya kanina pero napapansin niyang pinapagalaw lang ng galit ang mga kilos nito. Naghintay si Aurel hanggang makakita ng pagkakataong magkamali ang kalaban at umatake kapag nagkaroon ng chance, ngunit biglang naglabas ang binata ng isang kakayahan na hiwa gamit ang double slice, at naitulak si Aurel hanggang sa tumama siya sa isang pader. Nagulat ang pulang buhok na nablock ni Aurel ang kanyang unang atake pero napansin niyang nasugatan pa rin si Aurel mula sa pangalawang hiwa. Nang tuluyan ng mawala ang kalmado ni Aurel ay tinanong niya ang kalaban tungkol sa kakayahang iyon.
Ipinaliwanag ng pulang buhok na iyon ay isang teknik mula sa klase ng espadachim na hindi kayang harangin ng isang taong walang klase, gayunman ay determinado pa rin si Arel na matutunang harangin ang ganoong atake basta't magsasanay siya ng husto. Pinuri naman siya ng pulang buhok sa kanyang tibay at lakas ng loob. Pagkalipas ng ilang araw ay nakita ng kapatid na babae ni Arel na mahimbing pa rin itong natutulog ng tanghali at sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng halik, pero nagising agad si Arel bago siya mahalikan at malamig na iniwas ang kanyang ulo at nainsulto ang kapatid at nagdemand ng halik bilang paghingi ng tawad. Habang palabas na si Arel sa kanyang silid para mag-almusal at nakangiting nagsilbi ng pagkain ang kanilang ina at sabay-sabay silang naupo sa mesa, tinanong siya ng kanyang kapatid kung mag-ensayo na naman siya at kinumpirma ito ni Arel. Nainis ang kapatid at binanggit sa kanya na maghinay-hinay at hayaan siyang tumulong pero hindi siya pinansin ni Arel at tumayo para umalis. Naiwan ang kapatid na nagtataka kung bakit araw-araw siyang umaalis para mag-ensayo mula noong umuwi siyang bogbog at sugatan. Pinapakalma siya ni Farah at ito ang kanilang ina na sinabing magiging maayos lang si Arel. Ipinaliwanag niyang may lihim ito na hindi pa niya alam at dinala niya ang kapatid palabas at binuksan ang isang baul na puno ng mga sirang espada. Ipinapakita kung gaano kahirap ang pag-ensayo ni Arel nitong mga nakaraang araw. Bagaman nagulat ang kapatid na babae ni Arel ay natuwa ang kanilang ina na nagkaroon ng inspirasyon ang kanyang anak matapos ang laban-laban sa ibang mga bata. Ang determinasyon ni Arel ay nagbigay din ng pag-asa sa kanyang kapatid, kahit gusto pa rin itong lumikha ng isang mundo kung saan ang mga taong walang klase tulad niya ay hindi dinidiscriminate. Ngumiti naman ang ina nila sa marangal na hangarin ng kanyang anak. Samantala sa isang kagubatan ay nakitang pinupukpok ni Arel ang isang mannequin sa pagsasanay na nakatali sa puno bago siya umatras para umatake. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang dobleng hiwa na katulad ng ginamit ng pulang buhok at natuwa sa kapangyarihan nito, habang iniisip niya na sulit pala ang nabugbog siya noon ng pulang buhok, isang goblin ang tahimik na nagmamasid mula sa mga palumpong. Bigla itong tumalon na may hawak na armas para umatake kaso agad na tumingin si Arel at natalo ito gamit ang dobleng hiwa. Masaya siya sa bagong lakas ng kanyang kakayahan pero biglang may umatungal na napakalaking halimaw sa likuran niya. Nang lumingon siya ay nakakita siya ng malaking halimaw at nag-iisip na dapat niyang i-report ang paglitaw nito sa seguridad ng nayon pero natigilan siya nang marinig ang isang sigaw ng takot. Nang makilala niya ang tinig ay naisip niya na wala ng oras para tumawag pa ng mga bantay bago masaktan ang taong iyon. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada at mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan, sabay pinatatag ang kanyang loob na magiging maayos siya at nang makalapit siya sa pinagmumulan ng sigaw, sumilip siya mula sa mga palumpong at nakita ang pulang buhok na may dagwang braso. Napansin din niya ang isang napakalaking hobgoblin na nakabantay at nagtataka siya kung bakit bigla itong lumitaw. Na-realize ni Arel na kagaya niya at nag-e-ensayo rin ang pulang buhok at nakatalo ito ng ilang ligaw na goblin, dahilan para maakit ang pinuno nilang hobgoblin. Habang kinukulong ng halimaw ang pulang buhok sa isang sulok, pumwesto si Arel sa likod nito at naghanap ng tamang anggulo para umatake. Huminga ng malalim ang ating bida upang maghanda habang iniisip ng pulang buhok na katapusan na niya. Itinaas ng hobgoblin ang armas nito para sa huling hampas pero biglang pinabagsak ito ni Arel gamit ang isang dobleng hiwa. Pagkatapos bumagsak ng halimaw sa lupa ay naisip ni Arel na sa wakas ay na-master na niya ang tamang galaw ng paa para sa teknik na iyon. Sinubukan ng pulang buhok na tumayo pero nadapa ito at nahulog sa mga bisig ni Arel. Napansin ni Arel na nawala na ang basbas ng proteksyon ng binata kaya tinanong niya kung may dala itong banal na tubig para magpagaling. Tahimik na tumingin ang binata sa kanyang nabasag na bote sa lupa kaya't inialok ni Arel ang sarili niyang tubig. Pag-inom nito ay agad gumaling ang mga sugat ng pulang buhok at nainis siya dahil napansin niyang sobrang lakas na ni Arel. Nang bumalik ang kanyang lakas ay nagpasalamat siya sa tubig at muling tinanong si Arel tungkol sa kanyang makapangyarihang teknik. Kalmado na ipinapaalala ni Arel na isa lang itong dobleng hiwa subalit nagtanong ang binata kung paano niya ito natutunan nang wala siyang klas. Dahil alam ng lahat na hindi kayang matutunan ng karaniwang tao ang mga espesyal na kakayahan. Ipinaliwanag ni Arel na dinala niya ang kanyang pagsasanay sa pinakamataas na antas upang ma-master ito. Nalito ang pulang buhok kaya't nilinaw ni Arel na pinag-aralan niya ang teknik sa pamamagitan ng pag-aangkop sa sarili niyang ritmo at sa tamang pagkilos ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa ni Arel sa pulang buhok na siya mismo ang naging pinakamahalagang tulong sa kanyang pag-aaral.
dahil natutunan niya ang teknik matapos siyang paulit-ulit na tamaan nito sa kanilang unang laban. Bagaman nabigla at tila nalula ang binata sa revelasyong iyon, dagdag pa ni Arel na matagal na niyang pinag-insayuhan ang dobleng hiwa para sa araw ng kanilang rematch. Humanga ang pulang buhok sa dedikasyon ni Arel at tinanggap ang hamon. Tinanong ni Arel kung sigurado ba siya, ngunit sagot ng binata na iyon ang pinakamaliit na magagawa niya matapos siyang iligtas at pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagulat si Arel na marunong pala itong magtanaw ng utang na loob, kaso na insulto naman ang pulang buhok dahil mababa ang tingin sa kanya ni Arel. Mabilis na naghanda ang dalawa gamit ang kanilang mga espada at sinimulan ang laban, sabay silang naglabas ng dobleng hiwa at nagulat ang pulang buhok nang mablock ni Arel ang parehong atake, pero biglang tinamaan siya ng isang sorpresang atake. Nalito siya at nagtanong kung ano iyon, kaya't ipinaliwanag ni Arel na nagdagdag siya ng ikatlong hiwa. Pinapaalala ng pulang buhok na dobleng hiwa ang pangalan ng teknik, subalit sinabi ni Arel na dahil wala siyang nakuhang itinakdang kakayahan mula sa isang klase, kaya niyang baguhin at pagandahin ang teknik ayon sa gusto niya. Ibinunyag din niya na iyon ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nagamit ang ikatlong hiwa, na lalo pang nakadagdag sa pagkainis ng pulang buhok at naisip ng pulang buhok na hindi dapat matalo ang isang teknik mula sa klase ng espadachín laban sa kahit kanino man, kaya nagdeklara siyang patutunayan niya ito sa isa pang laban. Muling tinaas ng dalawa ang kanilang espada at kumalma ang pulang buhok at iniisip na may bilis siyang lumalamang kay Arel. Nang pareho nilang pinakawalan ang dobleng hiwa ay inaabangan ng pulang buhok ang ikatlong atake ni Arel, kaso nagulat siya sa sobrang bilis ng ikatlong hiwa at tuluyang bumagsak. Kahit tinangka niyang harangin ay itinuro ni Arel ang kanyang espada sa natalo na binata at kalmado na binanggit na inaasahan na niya ang ganitong resulta. Tinanong ng pulang buhok kung bakit napakabilis ng ikatlong hiwa ni Arel at ipinaliwanag ni Arel na natutunan din niya ang teknik na iyon mula sa kanya. Sinadya niyang gawing mas mabagal ang unang dalawang atake upang maipon ang buong lakas at bilis sa ikatlong hiwa para sorpresahin ang kalaban. Ramdam ng pulang buhok na lubos siyang natalo, kaya nagngalit siya ng mga ngipin sa inis, habang umalis naman si Arel na tagumpay. At pagkalipas ng ilang araw habang sabay-sabay na kumakain ang pamilya ni Arel, ibinalita ni Farah na umalis ang anak ni Evan upang mag-ensayo sa Brescia. Nagulat si Arel at nagtanong kung ano ang Brescia at ipinaliwanag ng kanyang ina na iyon ang lungsod ng mga espada. Ikinwento ni Farah na dati siyang nagsanay sa isang gremyo doon bago siya nagpakasal at nasabik siya sa ideya na bumisita sa lungsod, para tuklasin ang buong potensyal ni Arel bilang isang bayani na walang klas. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.